Alright. Magandang umaga. Ito na naman po si Master Rapid. Ito na naman po si Master. Alright. Kamusta po kayo? Kamusta? Kamusta po yung mga channel nyo dyan? Kamusta po ang kitaan po sa YouTube? Hindi pa ho ba sumasakit ang ulo ninyo? Marami pa ho ba kayong ideas para sa mga pang-upload? Basta po kayo mga ano dyan, hindi wala ko ba mga violation? Kahit nandito na naman po si Master, mag-share lang po ako ngayon ng ano. Ito po ay hindi naman talaga siya, hindi ito update, hindi rin ito official ano ni YouTube, kumbaga hindi ito galing sa official na update ni YouTube. Ito po ay nabuo ko lang base po sa personal na observation sa tagal ko na rin po sa YouTube, ano, at sa pag-iikot din sa mga ibang channel, sa pakikipagkwentuhan sa ibang grupo, sa ibang creator. So nabuo po itong aking i-share sa inyo dahil po sa pinakamadaling salita ay pakikipagchismisan po sa inyo, ano. Okay. Right. Umpisahan na po natin. Ang topic po natin ngayon ay 5 stages sa buhay ng creator. Okay, sa buhay ng creator, ibig sabihin meron tayong 5 stages. Pakinggan nyo po muna mabuti, tingnan nyo po kung nasaan po kayo stage doon, kung ano na po yung nangyayari sa mga buhay-buhay nyo sa YouTube habang nababanggit o napapanood po ninyo yung mga sinasabi ko ngayon dito. Sigurado makaka-relate po kayo doon sa mga pag-uusapan po natin. Right, let's go! Tulad ng dati, gumagawa na naman po ako nagsusulat ako ng aking mga ikikismis sa inyo. Alam niyo naman po si Master, pag nagkikismis, palaging may resibo. Okay. Kaya yung mga chismoso dyan, at chismosa, muha kayo ng resibo pag magkikismis kayo, ha? Alright. 5 stages of YouTube creator. Ito lang po ay personal kong ano po. Sulat ko po dito, from web surfer or explorer. Explorer. Yung nag-i-explore lang po, yung nag-i-scroll lang sa mga ano natin, di ba? Minsan sabi ko dito, from just avid follower to becoming a creator by first recording the first video and uploading it. From just conscious viewer to conscious creator. Shifting of mind from dormant to active. Okay, itong stage na to, ito yung halimbawa nasa YouTube ka, no, meron kang YouTube sa cellphone mo, natural may YouTube yan. Nag-i-scroll ka lang ng mga nakikita mo doon, nagko-content ka lang, para ka na sa Facebook lang, pinapanood mo lang siyang ganun, mabilis. Hanggang sa katagalan, na-amaze ka na doon sa mga video, parang naisip mo na, parang kaya ko rin gawin to. Parang kaya ko rin magtatalak ng gano'n, magkukwento ng mga walang bagay na walang kakwenta-kwenta. Mga gano'n. Parang bang naisip mo isang araw, uy, kaya ko yan, kaya ko maging YouTuber. So, syempre, ikaw, conscious ka. Anxious. Ay, kaya ko yan. Gagawa ka na ngayon ng video mo. First ever video mo, gagawa ka. So magre-record ka, gagawa ka, tapos first ever video mo i-upload mo sa YouTube. Pag na-upload yon, ting! Wow, creator ka na. Kasi nakagawa ka na ng first ever video mo na in-upload mo sa YouTube na habang buhay na yun nandun, unless nabuburahin mo, di ba? O di kaya unless nabuburahin ni YouTube. Pero kung wala ka namang violation, hindi buburahin ni YouTube yun, di ba?
So, eto na ngayon. First ever video mo. Wow, tuwing creator ka na ngayon. Meron nga ng first ever video mo na na-upload. Ayun na ngayon yung first stage mo. Nandun ka na sa first stage mo. So ngayon, tontuwa ka na ngayon yan. Uy, creator na ako, YouTuber na ako, meron na akong upload, meron na akong contribution sa YouTube. Isa na akong legit na creator. O, ngayon, papasok ka na ngayon sa second stage. Ang second stage natin ay aggressive poster. O, ibig sabihin, aggressive ka na ngayon. Aggressive ka na mag-post. Video rito, gawa ng content dito, kung ano-ano na lang ipopost mo. Post ka ng post. Ang paliwanag ko dito, aggressively posting several contents in a day, thinking a world of creative contents is just one click of camera away. Aggressively clinging to every creator he or she had followed. Siyempre ngayon, dahil marami ka ng nakapag-upload ka na ng video, may channel ka na, officially may channel ka na, although hindi pa verified ni YouTube. Siyempre kailangan pang monetize, di ba? Pero may channel ka na, may laman na, may content na. Siyempre ngayon, may pagkaibigan ka na sa mga ibang creator. Dadalaw-dalaw ka na ngayon sa mga live, sa mga video, magko-comment ka na, pero hindi mo naiisip ko ano yung regulation. Wala ka pang pakialam doon. Basta mahalaga lang sa'yo, mag-upload ka na mag-upload. Yun lang nasa isip mo, upload. Walang violation, walang regulation. Basta upload ka lang ng upload. Kasi nandoon ka sa stage na aggressive ka pa. Wala kang pakialam kung may violation man yan. Basta mahalaga, makita mo yung sarili mo sa video, o makita mo yung mga na-create mong video doon na naka-upload na, di ba? Yung mga kalokohan mong ginawa na video, kung ano-ano man yan, kung yung mga balibalentong ka man yan, o ano, naka-upload na yan, makikita mo, pag nakita mo sa sarili mo, uy, yung creator na ako, yung mga video na ako, dami ko ng content, di ba? Tapos ngayon, pupunta ka na sa ibang mga ibang creator. Sabihin mo agad, walang panood sa mga video. Pagkapasok mo sa live, sasabihin mo sa mga nandun, sa mga tao nandun, mga creator nandun, ay, tamsak dikit. Walang panood, tamsak dikit agad sa tao na nakita mo doon, yung mga creator doon, didikitan mo agad. Walang panood. Wala kang pakialam kahit yung kung dinikitan mo ay monetize na. Wala kang pakialam kung panonoorin mo muna yung niya, kung hindi mo i-skip yung ads niya. I-skip mo yun kasi aggressive ka eh. Wala kang pakialam eh. I-skip mo yun. Basta sasabihin mo lang kagad sa dinikitan mo, oy, tamsak dikit sa'yo. Minsan nga, kahit hindi mo dinikitan, sisigawan mo, tamsak dikit eh. Akala mo ngayon, napaka mo na. Kasi nga, aggressive ka. Minsan may tendency ka pa mambudol. Nambubudol ka pa ngayon kahit hindi mo dinikita, sasabihin mo tamsak dikit. Yun lang ang hindi mo alam, boy. Pag dinikitan mo yan, lumalabas talaga yan doon sa nang dinikitan mo, kung talagang dinikitan mo. Minsan sisigaw mo pa, tamsak dikit. Minsan wala naman palang dikit, di ka naman nagdikit. O kung dinikitan mo man lang, dinikitan mo, halimbawa mga monetize channel na, wala ka malang pakonsuelo na pinanood yung ads. Wala, skip yan, basta tamsak dikit agad. O di kaya yung mga nagpapamonetize, hindi ka malang tumulong sa watch hour nila. Wala yan. Pagkat dikit, labas agad, balik ulit doon sa live, sasabihin mo, tamsak dikit. O ganun kagad yun. Para may kilala akong ganyan, pamilyar yung salitang ganyan sa kanya. Tamsak dikit, kilala ko yun eh. Yung creator yun na taga-Tondo. Hiling-hiling niya sabihin niya, tamsak dikit. Hindi lang pogi, kukutongan ko yun eh. Pogi lang yun eh. Kutongan ko talaga yun eh. Mahilig magsalita, tamsak dikit yun eh. So, nandun na tayo sa stage 2. Tandaan nyo, stage 2 yun Papasok na tayo ngayon sa stage 3. Proud
YouTuber! Sa pag sinabing proud YouTuber na siya, after surpassing countless hours of interaction with other creator, finally hitting its first dollar on AdSense. Uy, ibig sabihin nito, now feeling on top of the world and equal to one in all. Wow, puta ragis, ito na ngayon yung ibig sabihin. Sabi dito, na-hit na daw niya yung first dollar niya. First dollar niya sa AdSense, ha. Ibig sabihin, ito na yung stage na ano na siya, na monetize na. Verified na yung channel, ha. Napadala ng pin. Ibig sabihin kasi may ads na, di ba? Meron na siyang dollar sa AdSense. Feeling niya ngayon, wow! I'm on top of the world. Ako pinakamagaling na creator. Burin mo na, ipasa niya, nakapagpa-monetize siya ng channel niya. Hindi siya nagkaroon ng violation. I'm on top of the world. Mga ganun-ganun. Ngayon ang feeling niya ngayon niya. Siyempre ba naman, matutuwa ka kasi na-monetize ka. Sino ba namang hindi, di ba? Burin mo, from conscious surfer lang, hindi kaya nag-i-scroll ka lang hanggang sa dumating ka sa stage 3 na proud YouTuber ka na. Biruin mo ngayon yan. Ngayon, naiintindihan mo na dapat hindi lang tamsak dikit. Dito sa stage na to, naiintindihan niya na ngayon. Hindi lang dapat tamsak dikit. Dapat meron ka rin konting consolation dun sa mga tao sa paligid mo. Pag dinikitan mo ay hindi pa monetize, tulungan mo naman ng konti sa watch hour. Panoorin mo yung kung video niya, halimbawa, let's say yung video niya mga 8 minutes, kahit man lang mga 3 or 4 minutes, panoorin mo yung video niya. Kung hindi mo kaya tapusin, kahit man lang kalahati, panoorin mo yun para makatulong ka naman sa kanya. Kasi ang bilangan dyan, iipon ka ng oras na public watch yung video para naman makatulong ka. So ngayon maiintindihan niya na, kasi pag hindi niya ginawa yun, wala rin manonood sa kanya ngayon yan. Kasi dito nga sabi, first dollar niya sa AdSense, di ba? Naintindihan niya na ngayon na kailangan pala manood din ako ng mga video ng iba. Kailangan magkaroon ako ng konsiderasyon sa iba. Kailangan panoorin ko rin yung mga ano nila, hindi ko i-skip yung mga ads nila. Ayun na ngayon yun. Dito sa stage 3, naiintindihan niya na kagad na ngayon na hindi lang pala dapat tamsak dikit, hindi lang pala dapat ganun. Kailangan konting panood ng ads, hindi pala dapat konti, dapat no skip ads pala dapat. Tapos konting panood sa watch hour ng mga hindi pa monetize, ganun. Tapos support din, konti sa live, pasok sa live, kaway-kaway, magpapakita ka lang doon, ganun. Stay ka na mga 5 to 10 minutes, lipat ka naman sa iba, tapos hanap ka ulit ng mga kaibigan mo, kaway-kaway ka ulit, makikichismis ka ron, malay mo, matsyempuhan mo, may mga nag-aaway dun sa live, di ba? Makikichismis ka muna kaunti dun, tatanong, papasok ka dun, ano nangyayari dito? Late po ako ano po bang nangyayari dito? Minsan, ganun kaagad pasok mo dun sa live. Oy, mga kamarites, late po ang pasok ko dito, ano po ba nangyayari dito? Makikichismis ka muna. Hanggang sa may pumansin na sa'yo, may magbabalita sa'yo, ganun. Diba? Ganun yun, ganun. Siyempre, proud YouTuber ka na. Certified YouTuber ka na. May dollar ka na sa AdSense mo. Pag nasa AdSense mo na yun, ibig sabihin, sa'yo na yun. Diba? Wala na makakabawi nun. Ito yung stage 3. Pasok na tayo ngayon sa stage 4. The Day of Reckoning. Ito na ngayon, the Day of Reckoning. Paliwanag ko rito the Day of Reckoning. Alam niyo naman sinabi ng reckoning, di ba? Yung parang araw ng paghuhusga. Araw ng hindi na masayang araw. Mga ganun. Di ko mapaliwanag yung masyado yun kasi the Day of Reckoning para masyadong masaklap ang pagkapaliwanag dito Sisimplihan ko na lang yung medyo masayang konting pagpapaliwanag started to burn out. Contents failing to hit high views. Started thinking of changing niche.
trying other contents, started to copy what is trending to others, but at the end getting violation for disregarding rule. Eto na ngayon yan. Tandaan nyo, ano ba yung tandaan nyo yung number 2, yung stage number 2 natin, aggressive poster. Wala siyang pakialam, basta post lang siya ng post. Wala siyang pakialam. Dahil ngayon ano na siya, monetize na, nadala niya pa rin yung ugali niyang ganun doon sa stage 2. Post siya ng post, wala siyang pakialam sa rules. Wala siyang pakialam sa rules. Minsan, tulad nga dito, sinabi dito, nangungopya na siya. Kasi trending sa iba, kokopyahin din niya. Baka sakali mag-trending din sa kanya. Nangungopya na ngayon, kokopya na siya. Di ba? Hindi yung idea ang kokopyahin niya, hindi yung idea. Kokopyahin niya na halos yung content. Babago, halos binago lang yung title, binago lang yung thumbnail, yung mga ganun. Pero pag pinanood mo, ay putra guys, yun din pala yung laman ng video. Binago lang yung ito lang ngayon siya. The day of reckoning. Nasilip na ngayon ni YouTube. Makulit ka ha. Hindi ka natututo. Nakarating ka na sa stage there pero hindi ka natututo. Bibigyan ngayon ng violation. Tiyan ka na! Violation number 1. Strike. Tapos susundan ka agad. Violation number 2. Rios! Eto ngayon siya, si Rios. Kamot ulo siya ngayon, nawala ngayon yung dollar sign niya. Kamot. Wala yung dollar sign ko. Ganun, ngayon, wala lang siya magawa. Tinatamad na ngayon siya kasi wala na yung dollar sign niya. Walang tumutulong sa kanya kasi burakot siya. Wala siyang kaibigan. Kasi hindi siya talaga nanonood ng mga video ng kaibigan niya. Buraot nga kasi. Kaya di mangyayari, walang kaibigan, walang tumutulong. Ikot siya ng ikot ngayon sa mga community. Ay, Pards, baka may alam ko naman sa ganito, Pards. Eto ngayon si Pards, may alam, pero napansin niya, buraot ka hindi kita tutulungan. Hindi ka nga nanonood ng mga content namin, hindi ka nga tumutulong sa amin Tapos ngayon, papahingi ka ng tulong. Ngayon niya may isip, kaya pala may community kasi para kayong community nga Ibig sabihin, para kayong isang lang dun sa loob ng community. Kailangan suportahan mo yung isa bago ka suportahan. Huwag ka manghihingi ng suporta kung hindi ka pa nagbibigay. Ganun lang yun. Doon niya maiisip yun. From now on, susuporta na ako sa kanila. Sa abot ng makakaya ko. Kung ano yung kaya kong ibigay, ibibigay ko. Hindi na ako magdadamot. Hindi na puro ako lang, hindi para sa sarili ko lang. Kasi community, ngayon niya lang naisip yun. Diba? Siyempre ngayon, dahil nagsisisi na siya, may tutulong na sa kanya. Yun ang mahalaga dun. Kasi may tutulong at tutulong sa'yo basta bukal sa loob mo yung paghingi mo ng tulong. Tandaan nyo yan. Eto na ngayon. Papasok na tayo ngayon sa stage number 5. Careful whisper na siya. Di ba? Careful whisper. Ito na yung stage na number 5. Okay. After encountering some dead end and violations, now you are careful, confident, and rules obedient, enjoying your original content in your own homegrown community. Your name is more established and you are known by your established and you are known by your own name. Gulo namang sulat ni Master Matukan ko to si Master Ibig sabihin dito, dahil natuto ka na, may mga tao nang tumulong sa'yo, naibalik na ngayon yung dollar sign mo. Okay naman ngayon, di naibalik na. Marami ka na ngayon kaibigan. Ikaw na ngayon ang kusang lumalapit sa mga kaibigan mo. Tandaan mo dati hindi ko sinasabi to dahil doon sa iba, mga nawala ng dollar
Maliban na lang kung dati nawalan kayo ng dollar, balatuba kayo, wala kayong pakialam sa mga kaibigan nyo, sa mga kasamaan nyo sa YouTuber. Pero kung kayo ay pala kaibigan at nangyari lang talagang na-strike kayo, okay, mag-alala, may tutulong sa inyo. Pero kung kayo nga ay tulad ng binabanggit ko dito, yung walang pakialam, balatuba, yung ganon, yung mga walang, alam mo na, yung mga ganon, yung puro me. Walang mahalaga sa kanya kundi si me. Diba? Ang alam niya lang salita, me and I. Parang ganon siya. Ngayon, dahil na-realize niya na mahalaga pala yung community. Dito sa number 5, sabi niya, nakapag-isip-isip na siya, confident na siya, natuto na siya, nagbabasa na siya ng rules. Kung hindi man niya alam, nagtatanong-tanong na siya. O, diba? Natuto na siya. Hindi na siya post ng post. Gumagawa na siya ng sariling content niya. Ano ngayon kung walang nanonood? Ano ngayon kung hindi trending? Basta mahalaga, sarili mong gawa yan. Ngayon yung naiisip niya, di ba? Sabi niya, bakit yung iba ginagaya lang yun? Hindi porke ginaya yun, hindi na sabihin, hindi na inilagay doon yung original niyang idea. Panoorin mo mabuti, merong binago doon, maraming binago doon, kaya lalabas pa rin yun, original niya pa rin yun. Ang ginaya lang doon yung idea, hindi yung buong content. Tandaan nyo, yun ang ibig sabihin, ha. Eto na ngayon, siyempre, nabibuild up mo na yung pangalan mo. Kilala ka na ng iba. Sana naman laging kilala ka ng iba dahil sa mabuting pamamaraan. Dahil nakilala ka dahil talaga mabait ka. Nakilala ka dahil pinupuntahan mo talaga sila. Hindi yung nakita mo ito, nagpi-premiere, dadaanan mo lang. Hindi ka man lang ano doon, ano bang tawag doon? Tamsak doon, yung mabilis yung ganon. Marami ako nakikitang ganon yung ang bilis, yung nagpa-flooding. Sumama ka sa pagpa-flooding, pindot ka rin ng pindot, kaway ka rin ng kaway. Hindi ka naman makapansin doon kasi napakabilis ng ganon ng scroll. Hindi ka mapapansin doon, basta pamindot ka lang, makisama ka lang, pindot ka lang doon, pindot. Pag napansin ka, edi salamat. Pero pag hindi, pindot ka lang ng pindot. Stay ka, lalo pag mga mabilis ang ganun, stay ka ng mga 2-3 minuto. Pag hindi ka napansin, okay lang, pindot ka lang, pindot, tamsakat, tas tusok, pindot lang ng pindot. Kaya pag di ka napansin, after mga 3-4 na minuto, labas ka na, pag di ka napansin. Hanap ka ulit na ng iba, nagpi-premiere, o hanap ka ulit ng iba, nagla-live, ganun ulit gawin mo, makapagbatian ka. Ngayon natutunan niya na yun. Kasi nga careful whisper na siya. Marunong na siyang nakikinig na ngayon siya pag may mga papasukan sa mga live na nagbibigay ng konting payo, ganyan. Hindi kaya may mga gumagawa ng content na nagbibigay ng konting gano'n, nakikichismis na siya. Tinatandaan niya na ganun pala yung gagawin, ganun pala. Tapos pagka nagkaroon ako ng dito pala ako lalapit kay ganito. Di ba? Tapos lalapit ka dapat doon sa hindi nagbibigay ng presyo, ha? Oy, marami sa YouTube na ganyan, ha? Tutulungan kita. PM is the key. Sabihin, ay, anong nangyari sa'yo? Ganito. Oy, madali lang yan. PM is the key. Siyempre naman, ikaw naman si tanga, PPM ka. Sasabihin mo na yung problema, bandang ulit sasabihin sa'yo, sige, sosolve ko yung problema mo. Sa mabilis na usapan. 3.5 lang yan. Sigurado yan. Mamamonetize ka ulit. 3.5. Malastik hirap-hirap kumita ng pera sa YouTube. Tsaka bilis-bilis. Ganun lang. Walang ganon. Pagtulong-tulong. Ha? Ganun lang dapat. Yung mga nagbibigay ng presyo, hindi tulong yun. Negosyo yun. Pero nasa inyo yun. Kung malalim ang butas ng bulsa nyo at maraming laman yan, di malay nyo. Yung 3.5 na yun, barya lang sa inyo. Di ba? Sa inyo pa rin yan. Pero manap kayo ng mga taong pwedeng tumulong sa inyo kasi maraming pwedeng tumulong nang walang bayad. So nakaabot na tayo dito sa number 5. Yun ang mga stages ng YouTube creator. Kung nasaan man kayo doon, siguro matutuwa, maiisip nyo, matatawa kayo sa sarili nyo. Napagdaanan ko lahat yan na ganun. Ewan ko kung napagdaanan nyo rin naging buraot kayo, ha. Pero sana hindi nyo napagdaanan nyo maging buraot kasi pangit yun. So ito yung mga
ito ay personal kung ano lang to. Ito napagdaanan ko to ha. Aminin ko sa inyo, nung una medyo naging buraot ako sa pakikipagdikitan. Kasi na-experience ko rin yan na dinikitan ako, dinikitan ko, tapos hindi niya ako dinikitan, parang nainis ako. Sira ulo to dinikitan ko, di ako sinuklian, tapos dinikitan ko siya, binalik sa akin ninja. Yung mga ganon, siyempre oy, sabihin nyo, baka sabihin nyo, exaggerated ako. Sigurado ako na experience nyo yan, naramdaman nyo rin yung konting sama ng loob. Main channel, dinikit mo, sinukli sa'yo, ninja. Mga ganon, tas wala pang laman yung content, wala pang laman yung channel. Iisang video, 2 video. Diba? Sasama ang loob mo. Minsan talagang ganon. Pero habang tumatanda ka sa YouTube, maiintindihan mo yun. Pagkapasensya mo na yung mga ganun tao, meron talagang ganun. So, yun lang Yun lang yung mga yun lang yung mga personal kung ano lang yun para lang yun sa mga, alam mo na, yung mga nasa kaibigan natin sa community natin. Yun lang naman ang ating kunin ko na rin yung pagkakataon na to. Shout out ko yung mga channel, yung mga channel na rin, saka mga creator, saka yung mga grupo na napupuntahan ko. Siyempre, i-shoutout ko yung sarili kong team. Oy, Team Born! Mega love shoutout sa inyo, Team Born. Sabi sa inyo, yung si Team Born. Si Team Born po, sa Team Born po namin, napakatahimik po dun. Wala akong gulo dun. Kasi hindi po kami nag-uusap-usap dun. Hindi, biro po kami mag-usap-usap kasi pag may mga mahalagang bagay lang, nagbibiro-biroan din naman kami doon. Pangalawa, siyempre yung isang team na umampun sa akin, kauna-una umampun sa akin, Team Love. Siyempre Team Love. Sa pangunguna yan ni Madam Love Nami, saka ni Bay Ebong, saka ng ibang admin. Mga admin dyan ay si Ma'am Tanigawa, si Leila, si Master, ako nga pala, si Master ako doon, andun ako doon, admin din ako doon, pero wala akong ginagawa doon. Tapos si boss, si Ryder, sa Italian, si Radobo. Palagi ko nakakalimutan pangalan ni si Adobo. Palagi ko naiisip motor rider, hindi naman siya motor rider. Si Adobo pala, si Adobo. Yan. Hindi ko na yung yung ibang admin doon, medyo ang alam ko pinagsisipa. Okay? Kasi mutik na rin ako masipa doon, guys, kasi wala nga akong ginagawa doon. Sa ibang team, sa ibang member nila, maraming salamat po. Sa bagong mga team, sa Team Poyaters, maraming salamat sa inyo. Kung sino-sino naman yung mga member ninyo, saka admin o hindi ko kung anong kayo, basta alam ko Team Poyaters kasi ako ay welcome din sa inyo. Maraming salamat po. Saka sa Team Kulitan, Team Bahay Kulitan. So, yun. Salamat din po. Sa team po ni Ma'am Ann Banks, hindi ko alam anong pangalan ng team nila Basta pangalanan ko na lang Team Ann Banks na lang. Kasama niya si Ma'am Rain. So, sa Team Buwang, Team Buwang, ipopromote ko po si Team Buwang. Alam niyo po kay Team Buwang, konti lang po sila talaga. Hindi naman po sa ayaw nila tumanggap ng member, pero konti lang sila. Pero ang kagandahan sa kanila, konti lang sila, pero karamihan sa kanila, o halos lahat sa kanila, may tama. Kaya wala sa kanilang mali. Lahat po sila may tama. Manood po kayo minsan ng mga live nila, pag sila po ay nag-uusap. Marami po kayo matututunan sa live nila. Team Buwang forever. Walang mali, laging may tama at malaki ang tama. Okay? Sa mga kaibigan mga bagong kaibigan, kay Rachel Guapahon, kay Rachel William,
kay Ma'am Bams 2.0, kay Gandang Supremo, kay Master Worm, kila Ma'am Anbangs, kila Ma'am Rain Gutubol. Sino pa ba yung mga bagong kaibigan na madalas kong sinisilip-silip? Pasensya na kayo dun sa mga hindi ko mababanggit ha. Pero kayo mag-alala. Comment nyo lang dyan sa video sa sunod na gawa po natin. I'll make sure na ma-shoutout ko po kayo ng maayos ha. So yun lang po. Maraming salamat sa inyo. At doon sa mga chismoso dyan, si Master po ay hindi babaero. Mabait lang po talaga ako. Okay? See you around. Maraming salamat po. Thank you.